Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Unang Biyernes ng buwan ng Mayo, muli tayo ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananalig na ang Diyos na ating kinikilala ay isang Diyos na mapagbigay, isang Diyos na malikhain. Anong ibig sabihin? Kung babalik po tayo sa ating unang pagbasa hango sa mga gawa ng mga apostol, ang isang malinaw na binibigyang diin dito sa pagbasang ito ay ang katotohanan na kapag ginusto ng Diyos, mangyayari. Pero kapag hindi gusto ng Diyos, mukhang malabong mangyari. So ganito yung binigyang diin ngayon sa ating unang pagbasa. Sinasabi dito, kung ang kanilang panukala o pagpupunyagi ay mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito mapipigilan at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napakahirap kapag ang haharangin natin, ang pipigilan natin ay ang kung ano ang plano ng Diyos. Sapagkat malinaw, kapag ginusto ng Diyos, kapag naaayon sa plano ng Diyos, mangyayari at mangyayari ang lahat. Maaaring hindi sa oras at panahon na gusto natin, pero mangyayari ang lahat ayon sa plano, ayon sa kagustuhan, at ayon sa oras na gugustuhin ng Diyos. Iyan, mga kapatid, ang panghawakan natin sapagkat iyan ay totoo, iyan ay subok na. Na kapag talagang ginusto ng Diyos, kahit na sino pa ang kumontra, kahit sino pa ang magsabi ng mga kung ano-anong mga negatibong komento, kahit sino pa ang pumuna, basta't ginusto ng Diyos, walang magagawa ang lahat. Mangyayari at mangyayari ang kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya kapag malinaw na ibinigay na ng Diyos ang kanyang kagustuhan, kapag malinaw na ipinagkaloob na ng Diyos ang kanyang plano, huwag na tayong humadlang. Sapagkat katulad ng sinasabi sa unang pagbasa, lalabas lamang na hinaharangan natin ang kalooban, ang kagustuhan, ang plano ng Diyos. Ikalawa, mga kapatid, mula sa ating ebanghelyo, sinasabi dito ang napakagandang kwento kung papaanong pinarami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Pero bago nangyari yon, tinanong niya si Felipe, paano natin mapapakain ang napakaraming taong iyan? At ang sabi ng ebanghelyo, sinusubukan lamang ni Jesus si Felipe dahil alam ni Jesus ang kanyang gagawin. At medyo bumagsak sa pagsubok si Felipe sapagkat ang sagot ni Felipe, Panginoon naman, ang dami-daming tao, 5,000 lalaki, hindi pa kasami ang babae at ang mga bata. Saan tayo kukuha ng ipapakain sa napakaraming taong iyan? Nasa liblib na lugar tayo. Baka ang pinakamaganda, pauwiin na lang sila hanggat may araw, hanggat maaga, para doon na lang sila sa kanila abutin ng dilim at doon na sila abutin sa kanila ng pagkain. Pero hindi iyon ang gusto ni Jesus.
Hindi iyon ang plano ni Jesus. At isa sa mga alagad, si Andres, nagsabi, mayroon po ditong isang bata, mayroon siyang dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero gaano na ito sa napakaraming tao? Pero sapat na yun para kay Jesus, para siya'y magpasalamat sa Ama. Paghati-hatiin ang 5 tinapay at 2 isda at sabihin sa mga alagad, ipamahagi ninyo ang 5 tinapay at 2 isdang ito sa mga tao. At nangyari na nakakain ang lahat at nabusog. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang kailangan lamang magtiwala, manalig sa kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang malinaw na plano. Meron siyang malinaw na gustong gawin. Hayaan natin na mangyari ang kalooban, ang kagustuhan, ang plano ng Diyos. Sapagkat ang kanyang kagustuhan, ang kanyang plano ay tunay na makabubuti at makatutulong para sa ating lahat. Kaya huwag tayong maging hadlang sa magandang plano ng Diyos sa tao at maging creative tayo sa paghanap ng pamamaraan, sa paghanap dyan sa ating paligid ng kung ano ang kailangan. Sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang biyaya para sa ating pangangailangan. Ang kailangan nga lamang ibukas ang mga mata kaysa sa bibig. Kasi minsan, nauuna nating ibukas ang bibig at nagsasabi, Lord, wala naman. Lord, pahingi naman. Lord, bigyan mo naman ako. Bibig ang inuuna natin. Pero bakit hindi natin buksan ang ating mga mata? Kasi yung hinihingi natin, kapag ibubukas natin ang ating mga mata, nandyan lang pala sa ating tabi. Nandyan lang pala sa ating paligid. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagkilala at pagpapahalaga sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, at makita natin ang kanyang nag-uumapaw na biyaya sa ating paligid. Amen.